Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kayayan lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ang trumpeta. Halina't simulan natin ang ating pagdiriwang upang lalo natin pagtibayin ang halaga at kahulugan dakilang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Napakahalagang buhay na hinuhubog sa tamang landas ng pananampalataya. May pagtutuwid sa lahat ng ating mga dapat na pagbaguhin sa buhay na ito at tumatahak tayo sa kaliwanagan ng ating Kristiyanong pananampalataya. Binubuhay ni Kristo ang pag-asa na nalulupaypay, binibigyan ng maraming pagkakataon upang kung ano ang binhi o ang tanim ng salita ng Diyos ay magkaroon ng hitik sa bunga. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Propeta Jeremias. Ang aklat na ito ay sulat ng mga sinasabi at ginawa ni Jeremias, anak ni Hilcias, at sa sacerdote na Antot sa lupain na lipi ni Benjamin. Sinabi sa akin ng Panginoon, pinili na kita bago kita ipaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita, bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin,
Huwag mong sabihing bata ka, sinusugo kita kaya lumayo ka. Ipahayag mo sa lahat ng aking iniutos sa iyo. Huwag mo silang tatakutan pagkat ako'y sa iyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsabi nito. Pagkatapos, hiniulat ng Panginoon ang kanyang bisig. Hinipo ang mga labi at sinabi, hayan, ibibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa, mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, lipunin at iwasak, at ibangon at itatag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayong yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daig ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos ko'y ako'y ipaglaban. At kung nang mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilalagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo ay tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasang. Mag-iingat sa sarili, kundi tangi ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong iahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata ako iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hiningan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay, may tig 100, may tig 60 at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Talinghaga, di po ba? May ibig sabihin itong mga talinghaga binabanggit sa mabuting balita at ito yung mga kwento na ating Panginoon Kristo na unawaan ng mga tao
ang mga taga-Palestino nung araw, di ba? Hanggang ngayon, di ba? May mga talinghagang mga ginagamit. Sapat ito ay hango sa mga pangkaraniwang karanasan ng tao. Tila ito'y mga kwento upang hanguin sa kwentong ito ng kaugnayan sa pangkaraniwang karanasan ng tao na ang may aral na idinudulot ito. Ganon ang ating Panginoon-Kristo. Ganon man talaga mga tao noong araw. Ang ating Panginoon-Kristo ay nagpahayag sapagkat ibig niyang abutin ang karunungan ng tao. Lalong-lalo na ibig ni Kristo na hubugin ang puso't damdamin ng tao upang sa kanilang pangunawa sila'y tumalima. Sila'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Noon pinapahayag ni Kristo ang tungkol sa paghahari ng Diyos at isa sa kanyang mga talakayin ay ang tungkol sa pagbabago ng buhay ng tao tungo sa kapatawaran ng Diyos. Forgiveness ang napakahalaga upang ipahayag ni Kristo sa mga tao ay may pagbabagong magaganap sapagkat may pagsisisi, may pagbabalik loob sa Diyos at pagpapanibago ng buhay sapagkat ang Diyos ay handa upang muling tanggapin ng mga taong nagsisisi sa kanilang mga pagkakasala upang sila'y magbagong buhay. Iugnay natin ang ating mabuting balita sa ganitong pahayag na ating Panginoon-Kristo. Ang paghahari ng Diyos ay pagtanggap ng mga taong handang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kaya itong talinghagang ito tungkol sa maghahasik ang ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Tinanin niyo kung saan kayo naroroon at upang kung ano man ang dapat baguhin sa buhay na ito. Ang paliwanag dito noon, may iba silang pamamaraan ng pagsasaka. Hindi tulad ngayon, modern times na tayo ngayon. Pero in the year 1, ika nga noong dinibuho na ang pamamaraan ng kalendaryo, year 1 ay ang pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay ni Kristo. At sa year 1 na yon, nagpahayag si Jesucristo at ito ngang mga talinghagang ito ang kanyang binitiwan sa pandinig ng mga tao na inuukol ni Kristo kung ano ang dapat na baguhin sa kanilang buhay. Kaya noon, isang lupain ang sasabugan ng mga binhi. Pagkatapos ito, tsaka nila lilinangin ang lupa. Kaya ang nais ng mga tao noong araw, pag nagasikan ng mga butil na ito, hari nawa na ito'y lumagpak sa isang magandang lugar o magandang lupa upang ito'y matanim, ito'y lumago, magkaroon ng bunga, hitik sa bunga, at ang ating Panginoon Kristo, idinitalye niya kung saan napunta itong mga butil ng binhi na ito na isinabog muna bago ayusin o bago linangin itong lupang ito. Kaya mayroong mga binhi na napunta sa mga daan upang pilapil siguro ito mga daan upang hindi ito matanim sapagkat nayapakan ito ng mga tao at hindi man lamang ito magkakaroon ng ugat o kaya mabubungay sapagkat hindi ito magandang lugar na kanilang dapat sana'y doon sila maihagis, maitanim sa magandang lupa. Kaya ibig sabihin, deadma. Maraming tao mga deadma sa buhay ba ito? Baka tayo yun, yung tiniklitisin ninyo ang buhay nito tagang walang pagpapalo lang mangyayari sapagkat deadma lamang ang inyong buhay. Parang wala kayong pakialam. Ano ang pakialam mo? Parang kulang ka sa pansin o parang walang pagpapanibagong magaganap sa iyong buhay. Basta makapalang mukha mo. Sorry for the word. Makapalang mukha mo and so on and so forth. Ang lahat ng mga bagay nito ay na tao ay na nabubuhay sa kadiliman, sa kawalan ng pag-asa, sa walang kawalan ng pagpapahalaga sa buhay. Basta nasa pilapil sila na tinadaanan ng mga tao, wala silang pakialam sa buhay. Tayo ba yun, di ba? Ikalawa,
Yung mga binhi naman ay nalaglag sa mga batuhan. Manipis lamang lupa sa batong iyon. Kaya sa una pa lamang na natanim ay maganda, mayroong may ugat na may ugat na makikita. Pero kapag tumindi na ang sikat ng araw, nalalanta na lamang at sukat hanggang sa mamatay, ang dapat sana'y sumisibol ng kaunti, nagkakaroon ng konting ugat, pero kinalaunan ay wala na. Pwede natin sabihin yung unay deadma, ngayon ay ningas kugon. Di ba? Ginagamit natin itong mga ningas kugon sa buhay na ito. Noona, masigabo, gustong-gusto. Pero nababago ang kanyang pananaw sa buhay, nababago ang kanyang isipan, siguro ay tagaayon na niyang magpursigi, ay niyang nakatamo siya ng kabiguan, ayon na niyang bumangon sa kanyang pagkabigo, kaya una pa lamang masaya siya, pero kapag dumating mga kabiguan sa buhay nito, nalalanta na lamang, wala nang pag-asa, hindi na tumatanaw sa magandang kinabukasan, basta siya'y nalulupig na ng kanyang kabiguan, nabubuhay na lamang sa gitna ng kabiguan at wala nang mangyayari sa magandang kinabukasan. Tayo din yun minsan, di ba? Kung hindi natin babaguhin natin sarili, baka mamaya ay nasa panig tayo ng deadma o panig tayo ng mga ningas kugon, di ba? Meron namang mga binhi na nalaglag sa dawag, mga damuhan yan, mga talahib yan. Doon sila nasiksik at talaga nakikipagtunggali siya. Doon sila, binhi nalaglag doon, nakipagtunggali sila. Kasabay nila ang mga damo o mga talahib na mas marami at mas mabilis ang kanilang paglago. Hanggang sa sikilin na lamang o kaya ay manaig na ma-influence at mawala ang mga binhing talagang nalaglag sa ganitong lugar. Kaya nawawalan na lang sukat, natatakot na lamang, ayaw makibaka sa daigdig na ito, at talagang nasisangsulok na lamang at talagang umiiwas sa ganitong mga maraming paghamon sa buhay na sa tansya nila ay hindi nila makakaya, kaya natatakot na lamang sila upang magpursigi sa buhay na ito. Ganun pa tayo? Pinapaliwanag na ating pinusukay ba't manguri ba ng pag-uugali o kalakalan sa buhay ng tao na ito ay saklaw ng pagkukulang, saklaw ng maraming pagkakasala upang kung ito'y bigyan ng daan ng mga tao at harapin ang katotohanan, ang pagpapala ng Diyos ay nag-uumapaw sa mga taong ganitong uri ng buhay na kanilang hinaharap upang magbagong buhay, magsisi at tanggapin ang kapatawaran ng Diyos. Doon lamang makakakita ang ipapahayag, ang binhi ay tunay na naglag sa matabang lupa. Diba? Kaya ibig sabihin, patutungo tayo doon sapagkat mayroon Diyos na gumagabay, kumakalinga. Si Kristo, ang kanyang aral na mabuting balita, nagiging pamantayan, pinanununtunan natin sa buhay na ito hanggang sa tayo ay maging tulad ng bining nalaglag sa matabang lupa na ito ay nagkaugat, nagkaroon ng mga sanga, nagkaroon to ng bunga at hindi lamang bunga kundi hitik sa bunga. Maganda pagpapahayag ni Kristo dito. Tig-5, tig-6 na po ang bawat uhay na ibig sabihin talagang minsan din natin mabilang sa dami. Kailan tayo pupunta sa ganitong matabang lupa upang tayo magkaroon ng hitik sa bunga? Oo nga't ang ating pinasukoy, tinitingnan kung ano ibubunga na ating mga gawain sa araw-araw. Pero kung walang pakikibaka, upang itanghal ang kabutihan at hindi manaig ang kadiliman, baliwala. Kung ang lupang ito ay nagbibigay halaga sa mga butil na itong nalaglag, kung tayo nagkakaisa na ating puso't kalooban na talagang iisang ating adikain sa buhay na ito, na tayo maging tagapaglingkod ng bawat isa naglilingkuran, at sabihin ni Kristo na matabang lupa tayo na nagbibigay halaga sa aral ng ating Panginoong Kristo. Kaya sasabihin natin, Panginoon, bigyan mo po kami ng ganitong mga pagkakataon para may pagbabagong buhay at hindi kami manatili nakakulong sa aming kadiliman ng buhay na talagang para bang wala ng pag-asa.
Kung hindi ang butil o ang salita mo ay magbigay sa amin ng kagalakan, ng katiwasayan ng buhay, ng pagpapahalaga, ng kalakasan upang makibaka kami sa magulong ibinibigay ng mundong ibabaw at sa marami pang mga beses na minsan naglulupaypay ang aking puso at kalooban, walang sigla at walang pagpapahalaga sa misyon ni Kristo. Ang banal na misa ay nagbibigay buhay. Ang banal na misa ay bibigay ng pag-asa. Ang banal na misa ay nagbibigay ng magandang kinabukasan. Kaya sa pagdulog natin sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, matunghayan nawa natin ang salita ng Diyos na bumubuhay, nagbibigay pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga palanig, halina at tayo ay dudulog sa Diyos upang tulungan tayo sa maraming pagpapanibago ng buhay upang mapagsikapan natin sa pagtataguyod ng ating pananampalataya at upang salita ng Diyos ay magkaroon ng pitak sa buhay natin at magkaroon ng bunga. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magbunga ng mayayamang ani sa pamamagitan ng katapatan at dedikasyon ng kanyang mga lingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ani ng katarungan naway magbuhat sa hindi makasariling paggawa ng mga pinuno, mambabatas at hukom ng gobyerno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magsasaka nagpapagal sa bukid, naway umani ng bunga ng kanilang paggawa at makatulong sa kauunlad ng sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit na nahihirapan sa mga kasawian ng buhay, naway masiyahan sa ani ng pagkakalakas ng loob mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. At din natin tataas sa Diyos ang kanyang ating panalangin, kanyang pagpapalang, minimiti nating makamit. Masubaybayan tayo ng Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Kung ano dapat nating papagnibaguhin, pagsisisi sa lahat ng ating mga pagtalikod sa makabubuti sa buhay at kawalan ng pag-asa, panglupaypay ng Espiritu. Kaya Ama, dinggin mo itong aming mga pagdulog. Bigyan mo kami ng buhay na pananampalataya, naninindigan sa matuwid na pamumuhay at maitakwil ano pa makasasama na aming ugnayang buhay sa isa. Kaya ang lahat na ito iniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-uutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tagapin ang ginaganap mo ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalan gaya ng iyong kaloob upang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ikinalgod mong likain ang sanglibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa mamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paririto. Sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Buong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Buong Jesus naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Ang malingapi may simbang laganap sa bundaigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buhay pagpapala ang pinatanggap natin kung may pagpapanibago at pagsisisi sa mga pagkakasala at may pagbabagong buhay. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan, tiliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinasukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Magbatian rin. tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka.
Tunghayan natin ang ating Panginoong Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Santa Ana at San Joaquin. O pinagpalang ina at ama ng mahal na Birheng Maria, bilang magulang, iyong pinatnubay at pinalaki si Maria. Sa ilalim ng iyong pangangalaga at pagmamahal, siya ay lumago sa kabanalan. Sa pamamagitan ng iyong kagandahang loob, ang pagiging masunurin ang kalooban ng Diyos ay natupad. Ang bunga ng iyong kabutihan at pananampalataya ay naghatid ng kaligtasan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagsilang kay Jesus, ang berbong nagkatawang tao at nanahan sa atin. Kabanal-banalang Santa Ana at San Joaquin, patnubayan ninyo ang aming puso sa daan ng kabutihan. Tulungan po ninyo kami na maging mabuting mga anak, mga magulang, mga apo, at pamilya na may pangunawa at pagmamahal tulad ng sa inyo. Ituro po ninyo sa amin ang pagpapalaki sa aming mga anak sa pananampalataya at akayin ang aming pamilya tungo sa liwanag ni Kristo. Manatili po kayong malapit sa amin at tulungan kami sa aming paglalakbay tungo sa kaligtasan. O Santa Ana at San Joaquin, aming inilalagak ang aming mga kahilingan. Naway inyong dalhin ang mga panalangin ito tungo kay Jesus na inyong pinakamamahal. Amen. Pinagpalang Santa Ana at San Joaquin, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin na pagtatanghal sa kabarbanal sakramento sa altar sa ating pong pagtatanod, kalakipang ating panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain ng banal.
Salutaris hostia, que celi pandis hostium, bella premun hostilia, darobo per auxilium, unitrino que Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sim et termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bila isang bayang tinawag ng Ama kay Hesus Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesus Kristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaami nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum meo sacramentum veneremus Eloi et antiquum documentum novus cedat ritui vestivides supplimentum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus sono virtus quoque sidet benedictio prosidentis cabum troque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatis Diei. Omne declamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.